Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Mr. Supranational 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid at makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Mr. Supranational tayo ngayon. Pero bago ako tsumika, gusto ko munang batiin ang isa sa mga malapit sa puso ko ng happy birthday kay Maverick. Thank you so much Maverick sa suporta at pagmamahal, and then wish ko naman sa'yo ngayong birthday mo ay tawag dito good health, and then ayun nga, sana nga ay makamit mo pa kung ano pa yung mga dream mo sa buhay mo, and laban lang. God bless you and more power sa inyo ni Attorney Cornelo Dilag. Ayun, and then happy lang, chill lang tayo. And ayun na nga, usapang Mr. Supranational tayo ngayon. So syempre kagabi naganap na nga ang kanilang coronation at talaga namang masasabi ko bongga talaga ang Supranational. Isa to sa mga pageant na gusto ko, ang Supranational, kasi may Mr. at Miss, di ba? And then kagabi sa Mr. Supranational, entablado, ganun din katulad ng Miss, maliwanag, and then kita mo talaga yung mga kagwapuhan ng mga kalalakihan dahil sa liwanag ng kanilang lighting, di ba? So yun, winner no winner. Sabi ko nga in fairness panalo ang mga candidates dahil grabe ang gwapo-gwapo nilang tignan sa kanilang suot na t-shirt with jeans. Di ba? So yun. So talagang lumalabas talaga yung kung sino dito yung simple, kung sino yung gwapo. Ayun. So natawa ako kay Kenneth dahil lalaking lalaki yung dating. Alam mo yung Pinoy na Pinoy yung dating. Naka-jeans and then may pantalon, may sinturon. Ayun, yung natutuwa ako sa kanya. Naramdaman ko yung Pinoy na Pinoy talaga ang Kenneth Kabungkal, no? And then sa opening show, syempre gwapo ako kay Belgium. Nakita ba ninyo yung pinoko siya ng camera? Grabe, ang gwapo ni Belgium. And then mukha siyang mabango. Ayun. And then gusto ko rin syempre si Malta at saka si Mexico. Nagagwapuhan talaga ako sa kanila. And gusto ko rin yung tindig ni Indonesia, panalo din. And Venezuela, doon sa opening show, oh my gosh, ang gagwapo na ito. Czech Republic, no? So yun, natuwa ako doon sa opening kasi meron pa silang daladalang flag na normal naman na ginagawa dito sa Mr. Supranational. Dati nakaputi, ngayon nakaitim yung mga lalaki, itim na t-shirt. And then ayun, panalo yung opening nila. And then yung host, ganun pa rin naman, katulad din ng host doon sa Miss Supranational, sila pa din. At panalo yung bawat eksena. Siyempre, nag-announce ng top 20. So, sa top 20, medyo nagulat ako kasi may mga in-expect ako na papasok pero hindi pumasok. At talagang nakakagulat, no? Kung iisipin mo, parang, ano nangyari? Bakit ganon? Bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? So, sino-sino ba yung mga nasa top 20? Si Indonesia, France, South Africa, India, Canada, Venezuela, China, Spain, Netherlands, Philippines, Mexico, Czech Republic, Vietnam, Namibia, Curacao, Puerto Rico, Thailand, Hong Kong, Nigeria, and Poland. So, syempre si Poland ipapasok nila. Pero na-surprise ako kasi pumasok si China at pumasok si Nigeria. Si Hong Kong. Sabi ko naman si Thailand, parang feeling ko naman malakas naman siya, kaya hindi ako nagulat kung nakapasok siya sa top 20. Pero surprising sa akin si China at saka si Hong Kong, na parang, bakit nandito sila? Sino pa ba bukod doon? Ayun, wala na. So sila lang talaga yung parang ikinagulat ko na biglang nakapasok na hindi ko inaasahan. Dahil ang inaasahan ko ay papasok si Peru, so si Malta, ayun,
si Brazil. Hindi rin nakapasok si Brazil kung saan ang reyna nila ay nandiyan. And nagulat ako kasi wala din talaga sila dito sa top 20. But okay lang yan kasi ayan yung choices ng judges at hindi naman natin alam kung sino ba talaga ang nag-shine sa likod ng camera, di ba? And siguro personality din, tinitignan din. So kasama yan. Baka hindi na-hit nila Peru, Malta at kung sino-sino pa na gusto natin maipasok dito. At ayun, so sa top 20, syempre, nagpakita sila nung suot nila nung national, nung model, top model, yung top model, ayun yung pinasuot sa kanila, and ayun, so rumapa yung mga boys nila isa-isa, sobrang winner. Actually, yung doon pa lang, yung bago pa lang i-announce yung top 20, nagustuhan ko din yung naglakad sila na naka-shorts, tapos sayaw sila. Titignan ko doon kung paano sasayaw yung mga ang lalaking katawan na lalaki. Kasi parang iniisip ko, paano kaya kikembot tong mga to, diba? So yun, so nakakaloka. Tuwan-tuwa naman ako sa mga eksena nila, pero ganun talaga. And then, after nung ng fashion show, ayon na isa-isa ay nag-announce sila ng top 10. Sa top 10, medyo parang dito talaga nasala na. At dito rin yung kinakatakutan natin na kung baka malaglag dito si Philippines, di ba? Pero sabi ko nga, once na makapasok si Philippines sa top 10, kaya niya nang pumasok sa top 5 kasi magaling naman kumuda yon. Kaya sabi ko, I think, pag nakalusot. Kaya natuwa ako kasi syempre, ang mga pumasok ay si Nigeria, Venezuela, Philippines, Puerto Rico, Mexico, Indonesia, France, Czech Republic, Curacao, and Vietnam. Alam niyo, sa totoo lang, nagulat ako kasi nalaglag na dito si India, no? Nalaglag dito si India at saka si Netherlands. Nalaglag sa top 10. At hindi natin inaasahan si Netherlands ay hindi pala siya aabot sa top 10. Kasi kung ako tatanungin mo, maganda naman yung pinapakita niya. Kaya lang siguro baka naging overconfident na siya. And then, ayun. So, hanggang top 20 lang si Netherlands. At hindi siya pinalad na makarating sa top 10. Ouch, ang sakit noon. Alam mo yun yung ina-expect na lahat na ang lakas mo, pero parang biglang wala ka doon, di ba? And then, si Indonesia nakapasok pa at isa din sa mga inaasahan ko din na papasok din sa top 10 ay si India. Si India, nako, talagang parang feeling ko dapat nasa top 10 siya pero wala siya. Nagulat ako, ang gwapo-gwapo ni ang gwapo-gwapo ni India tapos biglang wala. Maswerte si Vietnam kasi medyo parang ang layo ng narating ni Vietnam. And then Curacao, okay din si Curacao, di ba? Medyo mahigpit talaga yung labanan kasi talagang mababago. Pero kung nandiyan ay ang nawala sa top 10 na si India at saka si Netherlands, isang malaking talaga yung kagulat-gulat. And then pumasok dito sa top 10 na hindi mo din namang inaasahan ay sino ba? Wala halos lahat ay talagang pwede na, di ba? So, yon. At medyo mahigpit yung labanan. Pagdating naman sa top 10, syempre, nagkaroon ng Q&A yung mga candidates at dito talaga, pinamalas talaga nila yung galing nila pagdating sa comp skills. In fairness naman kay Philippines, talagang magaling si Kenneth pagdating sa kudaan. At natuwa ako kasi, alam mo yun, nakapakita niya yung galing niya dito. Sabi ko nga, once na makapasok yan sa top 10, baka mag top 5 na yan, tuloy-tuloy na yan. Magiging madali. Ang kailangan lang niyang matawid yung top 10. At nagulat siya, di ba, yung reaction niya, yung tinawag yung top 10 na tinawag si Philippines, parang na siya yung parang hindi niya rin inaasahan kasi siguro iniisip niya baka top 20 lang. Tapos, inabutan pa kasi siya ng timer. And then, ayun. So, sobrang saya din talaga ni Philippines. Kaya, yung happiness niya parang alam niya na okay, kaya ko na to, tuloy-tuloy na to. And then, ayun, after nun, syempre, naglakad pa sila ng formal. Kita naman natin, ang gagwapo nila. Gusto ko yung suot ni Kenneth, lalong lumabas yung kagwapuhan niya. And then, ayun, nagli-lead talaga sa competition si France at hindi mo talaga siya maawat. Pero, sa 10, sa totoo lang, ang gusto ko dyan si Venezuela, si Philippines,
Tapos si Mexico, gusto ko talaga si Mexico, oo. France also lang, Czech Republic, oo, gwapo din. Pero nagulat ako kasi sa top 5, ang mga pumasok ay si Philippines, Curacao, France, Nigeria, and Mexico. O, di ba nakakagulat yung result? So, nawala na dito sa top 5 si Indonesia, nalaglag na siya. Tapos nalaglag na rin si Puerto Rico. Sa top 5, wala na din. At nawala na din si Venezuela, na inaasahan ko si Venezuela kayang pumasok ng top 5. Ang hindi ko inaasahan dito, kasi sabi ko naman si Philippines naman, once na makapasok yan ay kaya naman. Si Curacao, oo, hindi ko inaasahan. Parang saka si Nigeria, parang ang feeling ko, kayang pumasok ni Venezuela at saka ni, sino ba? Indonesia. So, nagulat ako. Kasi parang feeling ko mas bongga kung ang top 5 ay si Philippines, si Venezuela, si Indonesia, si France, at saka si Mexico. Pero, hindi na siya pumasok. So, ang pumasok ay si Philippines, Curacao, Nigeria, France, and Mexico. So, happy ako kay France, happy ako kay Mexico, at happy ako kay Philippines. So, yan. And then, ayun. So, ang mga napiling continental, si South Africa para sa Africa. So, parang palitan lang no? Dati title, ngayon Continental Ambassador ka. And then, si Puerto Rico naman sa Caribbean, Czech Republic naman sa Europe, Indonesia naman sa Asia, and then Venezuela naman sa Americas. Para sa akin, happy ako dito sa natawag nilang Continental. Oo, sa Continental ambassador. So, happy ako kay South Africa, Puerto Rico, Czech Republic, Indonesia, and Venezuela. Tama naman. Pero sabi nila, dapat daw si Vietnam daw kesa daw kay Indonesia. Alam na ninyo yan. At saka parang feeling ko naman, mas ma-appeal naman talaga si Indonesia kesa kay Vietnam. Diba? So, ayun, mas bet ko si Indonesia. And parang feeling ko, deserve niya yan. And then, ato ang naging resulta. So, yun. So, syempre, ang naging resulta, 4th runner-up si Philippines. Nakita naman natin na happy at talagang na-overwhelm talaga ang ating pambato nang tawagin siyang 4th runner-up. Siguro happy na siya yung nakarating talaga siya ng top 5. Parang yung nakarating siya ng top 10, parang kasi di ba yung criticize ng mga tao sa kanya na nako baka hanggang top 20 lang yan, mahina yung laban. Kaya siguro yung impact sa kanya, overwhelmed talaga siya na parang na-prove niya na di ba? Kasi di ba ang dami niyang basher kasi, ang dami nang babas sa kanya. And then ayan, na-prove niya sa mga basher niya na kaya niyang umabot ng top 5 kasi yung mga bashers sinasabi hanggang top 20 lang. Na medyo tayo naman ay nag-aalangan talaga doon sa performance kasi nga 'di ba hindi natin alam kung ang supranational ba ay ganun ba talaga yung hinahanap nila. Pero sa ipinakita naman ni Kenneth, sabi ko nga maka-top 10 yan, tuloy-tuloy yan. Kaya siguro si Kenneth yung naka-top 10 siya, sobrang happy na siya at na-overwhelm talaga siya ng bonggang-bongga sa sitwasyon. And then, ayun, nagtuloy-tuloy tapos napunta sa top 5, kaya happy na siya kung ano man yung maging resulta. Hindi niya na tinitignan na winner siya, pero tinitignan niya na parang proud na siya kasi ang layo na nangarating niya sa competition na to. Na which is totoo naman. Kung titignan mo naman, medyo talagang nakakatakot at hindi biro, di ba? So, congratulations pa rin kay Kenneth. 4th runner-up is a 4th runner-up, di ba? And then 3rd runner-up naman si Nigeria. And then, 2nd runner-up si Mexico. Alam niyo, sobrang nalungkot ako dito kasi parang feeling ko, magla-last two standing. Parang sa akin alam kong mananalo si France kasi malakas talaga si France. Sobrang alam kong mananalo si France. Pero kasi, bet ko kasi talagang manalo dyan si Mexico So, akala ko magla-last two standing. Sabi ko, naku, mukhang magla-last two standing si Mexico at saka si France. Diyos ko, nagulat ako, tinawag siyang 2nd runner-up. Sabi ko, ano nangyari? So, yun. Parang ba't naman ganun? Naloka ako ng bonggang-bongga. And then, ayan nga, si Curacao ang 1st runner-up and then France ang winner.
So, happy ako sa resulta, happy ako sa naging resulta ng Mr. Supranational, kasi syempre pumasok si Mr. Philippines at naging 4th runner-up. So, sobrang happy ako. Nakaka-proud para sa akin yung bansa natin na nakarating sa dulo ng kompetisyon. Pero yung resulta medyo, si France, happy din naman ako kay France. Parang para sa Mr. Supranational, dahil expected naman, talagang possible na siya talaga ang manalo. Pero nalungkot lang ako kasi si Mexico yung gusto kong manalo, and then naging 2nd runner-up. But by the way, congratulations pa din kasi 'di ba, top 5 is a top 5. And then ayun, so naloka lang ako konti sa resulta. So 'yon. Basta ganun talaga siguro, expect to unexpected, 'di ba? Sabi nga nila. Pero sabing ganon, lahat naman sila ay lumalaban, and then syempre destiny nila yan. Hindi naman natin pwedeng sabihin, nako, hindi ka ganito, hindi ka ganyan. So congratulations. Si France kasi napakabait naman niya. Nakita ko na yan in person, na-interview ko na rin yan. Sobrang napakabait at talagang masasabi ko din na deserve naman niya yung title na Mr. Supranational, and I'm happy for him kasi yung last time na sumali yan sa Mr. International, sobrang lungkot talaga ni France nung hindi niya nailagay yung sarili niya sa top 5. Pero ngayon, ayan na, title na siya. Sabi nga ganon, time to time talaga, no? Time will come para sa iyo kung ano yung makukuha mo. At ayan, ganyan yun nangyari. And then, congratulations sa lahat. O, diba? So, yun, happy. So, tapos na Mr. Supranational. Tapos na rin ang Miss Supranational. Congratulations sa organization. And then, nakita ko naman na talaga namang sobrang bongga at maganda. And then, looking forward for the next year, diba? Pero ikaw, tatanungin ko, so, ano naman reaction mo sa mga nangyari ngayon dito sa Mr. Supranational? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Happy Sunday.